Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga bossing, nandito tayo sa may Kabukiran. So ito, ipapakita ko lang na kung paano yung application ng fertilizer. Ito kasi mag-a-apply ako ng basal, no? Triple 14, yan, complete na abono. So meron tayo dito isang machine. Ito ay knapsack powder sprayer, no, pero nakalagay kasi sa kanyang indication ay for water and powder sprayer, pero ito ginagamit kasi para pag-apply ng fertilizer. So sa mga ginagamit namin dito sa mga abono, at ganoon din pagka mga direct seeding, no, ng palay. So ayun, meron ako ditong nakasako na abono, so nilagay ko lang sa may bag ng feeds kasi hinati-hati ko yan. So ayan, almost patapos na. So doon kasi yung iba nilagay ko na, nilatag na dito, tapos na rito. So yun yung kanyang original na bag. So ito mga bossing, no, ang ginagawa kasi dito ay lalagyan natin muna ng laman, no? Ayan. So kasi dito ang nasa 25 kilos, no? Kasi kalahati na isang bag na abono ay kasya. So ayun, meron siyang exhaust doon, no? Tapos meron niyang blower kasi dito sa likod. Ayan, meron siyang blower, ayan. So may maliit na engine, so paanda rin, and then gagana itong blower at magbubuga ng hangin at the same time, no, may controller yan dito para sa accelerator, and then yung isa naman ay sa opening ng valve. Ayan. So may valve yan dito, no, nagko-close open lang naman yan, no? So para makontrol nyo kung gaano karami. So ayan, lalagyan ko muna ng laman mga boss. So ayan mga bossing, no, nalagyan ko na siya ng fertilizer. So ito nga pala yung complete, no, triple 14 with sulfur nga pala yung ina-apply natin. At syempre kailangan natin ilagay yung kanyang cover yan, kanyang takip para hindi matapon. So after malagay mga boss yung fertilizer tsaka yung kanyang cover, ready naman, no, para paandar. So pag papaandar, hilahin lang natin to. Kung medyo malamig, no, mayroon yang choke dito, tataas lang natin yan, tapos ibababa pag gumandar na. Okay, paandarin ko muna mga boss. So ayan mga bossing, no, umaandar na yung ating engine. Dito naman yung kanyang accelerator, no? So namamatay. At dito ay makikita natin kung paano ito ginagamit sa pag-apply ng fertilizer. At ito nga pala yung fertilizer ang ginagamit natin dito, no? Ito yung in-apply natin, yung triple 14. At medyo malawak na rin yung apply namin ng abono. At ito nga ay ilalapit natin, no, kung paano ba na-distribute yung fertilizer, no, gamit itong ating machine. At ayan, medyo malapad-lapad na rin yung ating na-applyan kanina. Kung manual lang ang ginagawa natin, yung hagis kamay, ay medyo mabagal. So ito mga boss, yung nozzle, no, yung tip ng nozzle ng ating sprayer, ayan, makikita natin yung kulay puti, yun yung fertilizer. At madali kasing nadidistribute, no, at pantay yung distribution yan kasi tuloy-tuloy yung buga ng ating machine. At napakadali mga boss kasi medyo malayo rin yung reach ng ating machine kasi pag nilakasan mo yung blower ay malayo din yung naibabato niya na fertilizer. At yung distribution naman ng fertilizer dito sa lupa ay pantay, no? At kaya halimbawa yung ating mga pananim, ang mangyayari, so pantay rin yung paglago, no, yung paglago ng ating mga pananim. At napakaganda talaga na meron tayong mga makina, no, kahit mga ganito, mga small na mga machine para sa ikadadali ng trabaho ng ating mga farmers. At maganda rin talaga, no, yung mga invention na ganito. So makikita natin, no, yung pagtalsik ng fertilizer halos pare-parehas, no. At kasi nga naman
consistent din talaga yung andar ng kanyang makina. So para yung pag-distribute ng mga fertilizer sa lupa, so katulad nito mga bossing, ayan no, ay pare-parehas yung dami ang mga fertilizer na i-apply natin. At ito naman pagkatapos kasi niyan ay padadaanan natin ng rotavator no, ng traktora para mahalo at matabunan yung mga fertilizer na yan. So ayun lang mga boss, gusto ko lang i-share no yung ganitong technology no. So matagal na ito no, matagal na marami na gumagamit sa mga hindi pa syempre nakakita no, at sa mga hindi nakakalam sa proseso ng farming. So ito po yun mga bossing, at muli po maraming salamat po sa inyong lahat.